Guys, may isang loan app, kakabalik lang ng Google Play Store. Kaka-update lang ng logo kasi nag-iba yung kulay. At guys, inutangan ko siya, agad ako na-approve. Natanggap ko rin sa aking GCash. At buo ha, walang kaltas. Installment din siya guys ha. So yung loan app na to ay si Peso Loan na nung nakaraan ay nawala sa Google Play Store. Sabi niya dahil technical issues daw. Ngayon nakabalik siya guys, sinubukan ko siya at na-approve naman. Pero bago nyo i-download at subukan tong si Peso Loan, panoorin nyo na lang yung video na to kasi alam nyo, kahit na-rehistrado siya guys, pero baka naman magsisi kayo pag nakita nyo kung anong meron dito. So, keep watching. Welcome back to my channel. So for today, pag-usapan natin ulit tong si Peso Loan na kakabalik lang sa Google Play Store. Hindi naman siya entirely nawala kasi nung nawala siya sa Google Play Store, gumagana pa rin yung website niya at gumagana pa rin siya sa iOS, ngayon bumalik, parang iba ng konti yung kulay niya. So this loan app is under Masaganang Buhay Financing Corporation. And this video is not sponsored guys, sinubukan ko lang siya para kayo alam nyo, aware kayo kung anong meron dito. Pero sneak peek, buo siya matatanggap mo siya kaagad pag approve ka at installment. Pero wag muna, tapusin nyo muna yung video na to. Kung hindi pa subscribe kayo sa channel na to because I give correct or tamang expectations sa mga loan apps na pinag-uusapan natin dito. Syempre, hindi kayo nahuhuli kapag ako'y nag-vlog ng mga super legit na loan apps. So, ito namang si Peso Loan. Ngayon, nada-download na siya ulit sa Google Play Store, rehistrado, at submitting entity din sa CIC. Kaya, pag-isipan muna kung utang kayo dito kasi just in case, hindi kayo makabayad, marireport kayo mga loan apps like this, dapat pinag-iisipan po. Yan po guys, sinubukan ko siya. And I think it's the same things pa rin yung hihingin niya. Yung color niya parang may hint of violet na. Dahil blue and yellow, ngayon may violet na. Ayun. So, dinownload ko siya again kasi yung natin na-reject ako sa 10,000. So, sabi ko, makakautang pa kaya ako dito? O, ayan. Kayo nang bahala mag-make conclusions dyan. Anong pa rin yung sinasabi niyong up to 100,000 pesos? Pwede na mo increase yung credit limit mo with good records, SEC registered, transparent fee charges, which I agree, and I will show you later. Quick and easy. Quick nga. Kaagad mo siya natanggap sa GCash ko. Wide repayment channels. Bumungad tong mga permissions na hihingi niya sa cellphone nyo. And syempre, kung gusto mong patuloy, bibigyan mo siya ng permission. Yun, kailangan yung permission sa phone and device, camera, data storage, battery capacity, pati yun. With Wi-Fi network. So, yan, pag gusto mo proceed, syempre mag-a-agree ka doon. Tapos mo bigay ng active mobile number kasi nagpa-delete ako dati ng account dito. Kaya parang nag-register ako, nag-start ako from scratch. So, ayun, pagbigay mo ng active mobile number mo, ayan, magpapadala po siya ng OTP. Pagkatapos ng OTP, magsiset ka ng password. Medyo strict siya kasi ayaw niya ng 11111. Gusto niya pag-isipan mo talaga yung ilalagay password. So, naglagay din ako ng password. Ayun, lumabas yung 100,000 daw na credit limit na possible credit limit. But it still depends on the system kung magkano yung i-approve sa'yo. Kaya you have to click muna, get credit limit. Magbibigay ka na ng mga personal information. But before that, may reminders pa siya, tulad din ng dati. Meron siyang ganito. Ayan, para iwas scam. Ano ba? And then magbibigay ka na ng personal information. So, alam nyo na to. May mga optional na information na gusto mong pwede mong i-skip kung gusto mo. And then click submit to proceed to the next page. So, pag sinabi mo namang housewife ka, at least hindi na po siya hihingi ng ibang information. At least, nang a-approve siya, guys. Kahit na wala kang payslip, nang a-approve siya, kahit na sinabi mong housewife or unemployed. Na-confirm ko yan just today. Click submit to continue and hihingi po siya ng 3 contact information na kukunin mo dun sa phone book mo. Siyempre, dapat nagpaalam po tayo sa ating mga ninonominate as emergency contact dahil, alam natin baka mag-CI sila, di ba? Naman sa IDs, medyo marami-rami rin pagpipilian like UMID, SSS, driver's license, PRC, passport, pag-ibig, GSIS, national ID, voter's ID, postal ID, TIN, tsaka PhilHealth. So, marami kang pagpipilian ha. But the question is it worth it? And for the record, yung binili ko, yung ginamit ko dito is my SSS card. SSS ID. So, ilalagay mo yung SSS number mo, pipicturean mo yung back and yung front ng ID, and then ilalagay mo yung other information na kailangan niya sa'yo, and ikiklik mo yung borrow immediately pag may check na yung lahat ng categories na yan. At lumabas to, mga 1 minute guys, na calculating siya. Yung in-approve sa akin is 5,000 pesos. So, may mga instructions siya.
In-applyan ko yung 5,000 pesos at totoong installment nga siya, guys, ha. Well, actually, parang magbabayad ka every 14 days. Hindi po siya 7 days. Ayun nga, 14 plus 93. Kalimutan nyo ng 93 yan kasi 71 yung last payment nyo. Parang ano lang eh. Parang butal na lang. Meron ding 777 and 114 days. 4 periods and 3 periods, at least parang hinati niya yung amount ng... Pero ang laki ng interest niyo, guys. Imagine sa 5,000 na loan, parang pumapalo na parang 2,000 yung interest mo. Pero at least, para sa akin ha, better siya kaysa kay Mr. Cash. Kasi si Mr. Cash may binabawas po siyang service fee. Ito naman, at least buo mo siyang matanggap. So pag nag-click ka ng confirm, at least nakita mo yung breakdown, di ba? Pinag-iisipan nyo yan. Pag-click yun ng confirm, o maglalagay ka ng kung saan mo gustong i-disburse. Yung in-indicate ko po is yung GCash ko. And then, pagkatapos ng GCash, ayan, 5,000 yung loan, 5,000 yung matatanggap, 4 terms. Pero at least hindi siya 7 days. Pa 14 days siya. And then, pag-click mo ng Get Cash Now, magpipicture siya sa'yo. Magsiselfie ka. And then, pag-click mo ng okay, hintay ka ng konti. Kapag totoong approve ka talaga, matatanggap mo sa e-wallet yung amount na niloan mo. Buong-buo, wala pong kaltas. Makikita mo yung stages ng kanyang reviewing. Ayan po. Meron din siyang option na parang may extend something. Pero alam naman natin, pag i-extend tayo, pinapabayaran sa atin yung interest na nung day na yan, number of days na nag-i-extend tayo. So, kung maaari po, sundin po yung schedule. Ito po si Peso Loan ngayon. I think wala naman talagang pinagbago. Parang ganun pa rin siya, guys. At least buo siya natatanggap, which I think is better than Mr. Cash. Kung parehas na naman pala sila na mataas yung interest, at least matanggap mo lang natin ng buo yung loan. So, yun lang. Pagkatapos ko itong bayaran, parang ayoko nang umulit kasi ang mahal, bes. Mataas yung interest niya. Hindi attractive para sa akin yung mga loan apps na mataas yung interest. Guys, dapat pinag-iisipan po natin yung mga utang kasi yung utang hindi po yan pag games lang. Kasi sinasabi ng marketing minsan na sayang, approve na kayo tulad ng drama ni Finbro. Pero yung utang ay dapat pinag-iisipan. Kung pwede wag na muna, edi wag, diba? Kasi budget natin yan. But because at the end of the day, desisyon nyo yan kung mag-uutang kayo o hindi. Pero nasa inyo na po yan. Basta yung importante, alam nyo meron. At pinag-isipan nyo. At alam nyo na pasok po siya sa budget. Nagsasubmit po siya ng report sa CIC, which is Credit Information Corporation, na siya yung nag-hold ng ating information as borrowers kung naging good payers ba tayo, kung creditworthy ba tayo. Doon po nakikita ng ibang mga lending companies kung karapat-dapat tayo or mapagkakatiwalaan ba tayo sa mga loans na yan. Kung hindi tayo makabayad sa mga ganito, we're just burning bridges with other loan companies na malay mo, mas maganda yung offer, di ba? Kaya dapat, guys, maging responsible borrowers, dapat pinag-iisipan to. I hope meron kayo natutunan sa video ko. Again, kung meron kayong gusto pasilip, let me know in the comment section below. If you're not yet subscribed, please subscribe to my channel para hindi kayo mahuli sa mga updates ko, especially if kayo ay into, online loan platforms. So, until then, I'll see you on my next vlog.